Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat, brother and sister. Nananabik ba ang puso natin upang sambahin ang ating Panginoong Diyos? Say Amen. Tayo po ay nasa iba't ibang lugar ng mundo. Nagsasakripisyo tayo. Ako'y naniniwala ang Panginoong Diyos ay diringgin niya ang bawat dalangin. Sa lahat ng nananabik ang puso para sa ating buhay na Diyos, ibigay po natin ang buong puso at lakas para sa pagsamba sa Kanya. Amen. Church, bago po tayo tumuloy sa ating banal na usapan, tayo po muna'y manalangin. Mahal naming Panginoon, kami po ay lumalapit sa inyong harapan upang hingin ang gabay at patnubay po ninyo sa gawaing ito. Naway, tanggapin ang aming dalangin dahil kayo ang Alpha at Omega. Panginoong Diyos, kayo ang may akda at katapusan ng aming pananampalataya. Banal na Espiritu, inaanyayahan namin po kayo upang simulan namin ngayon ang aming gawain. At makasama ka namin dahil wala kaming magagawa maliban kung samahan nyo kami sa inyong presensya. Panginoong Hesus, samahan nyo po kami sa inyong banal na Espiritu at punuin ang lugar na ito ng inyong kaluwalhatian. Tanggapin ang aming pagsamba at papuri. Panginoong Hesus, tago lamang po ninyo ako sa inyong likuran. Gawin nyo po lamang akong tagapaghayag ng inyong mga banal na salita. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen and Amen. Church, ang ating pong tatalakayin ngayon ay tumutukoy po sa aklat ng Genesis, talata 9, versikulo 7. Papaano maging mabunga? Isang napakaikli at simpleng talata para maunawaan. Ito ay utos para maging mabunga, hindi isang mungkahi lamang. Ito ay nakasulat sa Biblia na ang kahulugan ay dapat tayong maging mabunga. Pero papaano? Paano tayo magiging mabunga? Para masagot po natin ito, pinag-isipan ko at pinag-aralang mabuti kung paano maging mabunga ang isang puno at ano ang kapakinabangan ng mga bunga. Upang maging mabunga ang isang puno ng prutas, ito ay nangangailangan ng sikat ng araw, pagpupungos, tubig, abono, paglilinis, espasyo, lupa, bulaklak, dahon. Karaniwan sa pamamagitan ng mga bubuyog o iba pang mga insekto sa pamamagitan ng pagkalat ng pollen. Pollen leaves for photosynthesis is a process used by plants and other organisms to convert light energy into chemical energy that through cellular respiration can later be released to fuel the organism metabolic activities. Una, sikat ng araw, sunlight. Ang sinasabi niya sa aklat ng Pahayag, talata 22, versikulo 16, Akong si Jesus ang nagsugos sa aking anghel upang ang mga bagay na ito'y ipahayag sa inyo. At nasa mga iglesia, ako'y mula sa angkan ni David. Ako ang maningning na bituin sa umaga. Yan po, church, ang kanyang sinasabi. At hindi tayo maaaring maging mabunga maliban na lang kung ang ating Panginoong Jesucristo mismo ang ating tagapagligtas. At kung ang Panginoong Jesucristo mismo ay nabubuhay sa atin. Tanging mga tunay na Kristiyano sa puso lamang ang maaaring maging mabunga, hindi yung mga piking Kristiyano o mga Kristiyanong relihiyon. Amen. Hallelujah. Ikalawa, pagpupungos, pruning. Ang kanyang tinutukoy sa aklat ng Juan, talata 15, versikulo 2, inaalis niya ang mga bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Kailangan natin tanggalin, alisin ang lahat ng ating mga kasalanan upang maging tayo'y mabunga. Halimbawa na lang, kung hindi mo tatanggalin o lilinisin ang lahat ng mga patay na bulaklak mula sa rosas, hindi na ito sila lalago pa ng mas maraming mga bulaklak. At maaari mo talagang patayin ang buong halaman. Ang mga halamang may sakit ay kailangan ding putulin mula sa halaman. Kung hindi, mamamatay ito. Kung ihahantulad natin sa buhay natin ngayon ay
kailangan nating alisin ang lahat ng mga masasamang isipan, hangarin, katangian, ugali at iba pa. O tayo man ay mamatay sa spiritual o hindi magbubunga ng sagana. Amen. Hallelujah. Ikatlo, tubig, water. Ang kanyang sinasabi sa aklat ng mga taga-Epeso, talata 5, versikulo 16, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng tubig at ng salita. Hindi tayo maaaring maging mabunga nang hindi nag-aaral, nagbabasa o nagninilay-nilay o isinasagawa ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. Kailangan nating may sa pamuhay ang mga salita ng Diyos sa sarili nating buhay at ganoon din sa buhay ng mga ibang tao. Pagdasal din natin sila na may sa pamuhay din ang mga salita ng Diyos. Kailangan nating basahin ito araw-araw sa gayon ding paraan na kailangan palaging malinis ang mga halaman. Hindi mo dapat iwanan ang tanim mong halaman ng sobrang napakatagal na walang tubig. Kung hindi, ito'y mamamatay. Sa sobrang tagal mong iniwan, tapos didiligan mong bigla ng tubig, ito ay mamamatay. Sa gayong ding paraan, hindi tayo dapat lumiban ng ilang araw, linggo, buwan, taon nang hindi binabasa ang Biblia. Tatamarin ka, kapatid. Tapos bigla kang magbabasa ng ilang oras, ito ay walang saysay. Mas kapaki-pakinabang na basahin ang Biblia araw-araw ng paunti-unti, gaya ng mga halaman. Paunti-unti natin silang dinidiligan para hindi mamamatay. Amen. Hallelujah. Ika-4, abono, fertilizer, pagkain para sa halaman. Sinasang-ayunan nito ang halaman para lumaki at humaba ang buhay. Ginagawa itong malusog para maging mabunga. Sa buhay po natin, mga Kristiyano, sino ang nagpapakain sa atin at nagpapalusog ng ating kaluluwa? Ang salita ng Diyos na nabubuhay sa banal na espiritu, kapatid. Ang sinasabi sa unang aklat ng mga hari, talata 17, versikulo 16, and the ravens brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. Ang karne ay kumakatawan sa salita ng Diyos sa buhay na ito. Ginagabayan tayo ng banal na espiritu at tinutulungan tayong maging malusog at mabunga. Amen. Hallelujah. Ika-5, paglilinis, weeding. Paglilinis ng mga bagay sa paligid ng halaman para alisin ang mga nakakatakip sa sikat ng araw, pati na rin ang mga kumukonsumo sa mga nutrients ng halaman, kasama sa mga abono, tubig o espasyo. Kailangan nating alisin sa ating paligid ang mga bagay na nakagagambala sa atin o nakakapinsala sa atin at pumipigil sa atin gaya ng mga alalahanin sa mundong ito. Ito ay maaaring umuubos ng maraming oras gaya ng internet o panonood ng TV o masyadong napakahabang tulog. Amen. Hallelujah. Anuman ang makapaghihiwalay sa ating Panginoong Diyos o sa kanyang mga salita, pagsunod sa kanyang kalooban o anumang bagay na makakahadlang sa atin sa pagkakasala ay kailangan nating alisin ang mga ito, kapatid. Ang sinasabi sa Biblia sa aklat ng Matthew talata 18 versikulo 8, kung ang iyong kamay o paa ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo iyon at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na putol ang isang kamay o isang paa kaysa kumpleto ang iyong dalawang kamay at dalawang paa na itapon sa apoy na hindi namamatay. Ganoon din sa aklat ng Matthew talata 18 versikulo 9, kung ang mata mo naman ang iyong nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mas mabuti pa ang magkaroon ng buhay na bulag ang isang mata kaysa may dalawang mata kang itapon sa apoy ng impyerno. Para sa akin, kapatid, ito ay pressure. Gusto kong gawin ang kahit 3 bagay ng sabay-sabay. Karaniwan ay ginagawa mo ang report sa iyong trabaho, matapos nagluluto ka pa ng pananghalian
at nanonood ka pa ng balita ng sabay-sabay, ngunit kung may tatawag sa iyo sa oras na iyon, medyo nababalisa ka at maaari kang makasagot ng hindi maganda. At magkakasala ka, kapatid. Sa makatuwid, kailangan mong alisin ang mga bagay na nakagawian mo na at magtuon ka lang sa isang bagay ng hindi sabay-sabay. Amen. Hallelujah. Ika-6, ang mga halaman ay nangangailangan din ng sapat na espasyo upang lumaki. Hindi maaring lumaki ang patatas sa tabi ng beans. Ang mga patatas, inihigop niya lahat ng mga nutrients ng mga beans. Kaya ang beans ay hindi magiging mabunga. Kailangan din natin ang ating espasyo, kailangan nating mag-ukol ng panahon tulad ng ating Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa aklat ng Matthew, talata 14, versikulo 23. Matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Church, kailangan din natin kung minsan ang mapag-isa upang magnilay-nilay. Napakahalaga ito upang sa ganoon may ukol natin ang ating panahon upang makapiling ang ating Panginoong Diyos ng mag-isa. At ito ay napakalaking bahagi sa ating buhay sa pamagitan upang maging mabunga. At hindi dapat kaligtaan ang mga ganitong sitwasyon. Amen. Hallelujah. Ika-7, lupa. Maayos na lupa, magandang klaseng halaga, katamtaman ng pagka-loamy soil na tinatawag. Loamy soil is the mixture of clay and sand. Silt soil, which consists of additional organic matter and is very fertile compared to other types of soil. It is well suited for cultivation as the plant roots get a sufficient amount of water and nutrients for their growth and development. Katamtaman ng pagkabuhangin, parang asin na nagbibigay lasa sa sanlibutan. Kung babasahin natin sa aklat ng Matthew, talata 5, versikulo 13, kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Amen. Hallelujah. Ang magandang klase ng lupa, kapatid, sa sanlibutan ay ang iyong black from organic matter, crumbly soil na nagbibigay daan sa tubig upang matuyo at ang tubig ay makapenetrate sa halaman upang magsilbing bilang resource ito sa kanyang pangailangan. Kailangan nating maging katulad sa mga ganitong bagay, inaaral ang mga salita ng Panginoong Diyos, at ginagamit natin ito sa araw-araw na paumuhay. At kung may tagtuyot, kahirapan sa buhay, maalala natin ang mga salita ng Diyos para malagpasan natin ang may hirap na pagsubok sa ating buhay. Ang mabuting lupa ay ang salita ng Panginoong Diyos at tinatanggap natin ito at ito ang paraan ng pagbubunga natin. Ang ating katawan ay nagmumula sa lupa. Para tayo magiging mabunga ay nangailangan ng ating katawan na makibahagi ang ating katawan. Ay kailangang may pagpipigil sa sarili at tanggapin upang mamuhay ayon sa salita ng Diyos upang makapagbunga. Amen. Hallelujah. Ito naman ang sinasabi sa aklat ng Marcos, talata 4, versikulo 20. Ito naman ang kahulugan ng mga binhing nalaglag sa matabang lupa. May mga taong nakikinig at tumatanggap sa mensahe ng Diyos at namumunga ng masagana. May tig-30, may tig-60 at may tig-100. Amen. Hallelujah. Ika-8, bulaklak, flower. Ang prutas ay nagsisimula sa isang bulaklak. Hindi natin makakain ang bulaklak, ngunit napakahalaga nito. Kung wala ang bulaklak, ang bunga ay hindi maaaring lumago at ito ay ang bulaklak na umaakit ng mga insekto para ma-fertilize ito ang mga bunga para lumaki. Ang ating mga kilos ang siyang umaakit sa iba. Tayo at sa ating mga kilos, ang mga tao ay nakikita nila ang ating mga bunga.
At kapag nagpa-practice tayo araw-araw na mamuhay ayon sa salita ng Diyos, tayo ay magbubunga. Ang bulaklak ay nagsisimula sa atin. Isang bagay na maliit na hindi nakikita at nagiging katulad ng ating mga kilos. Mga halimbawa, ang una, ang nakahihikayat sa salita ay maaaring maging katulad ng bulaklak at mula sa salitang bungang iyon. Ikalawa, ang paggawa ng kabaitan ay ang bulaklak na balang araw ay magbubunga ng kabaitan. Ikatlo, sa iyong bibig at dila ay ang bulaklak na balang araw ay magbubunga ng prutas ng pagpipigil sa sarili. At ang bungang prutas na iyan ay darami ito. At hindi lamang sa iyo kundi sa mga nasa paligid mo. Kapag naobserbahan mo ang isang taong gumagawa ng isang bagay na mabuti, ikaw ay naiengganyo na rin, kapatid, na gawin ding iyong mga bagay na ginagawa niya. Amen. Hallelujah. Ikasyam, dahon, leaves. Ang mga dahon ay kulay berde at ang kulay berde ay kumakatawan ng buhay nga ang halaman. At ang mga dahon ay nagpapakita na buhay nga ang halaman. Tulad na lang kung ang walang mga ito ay mamamatay. Kapag pinutol mo ang lahat ng dahon nito'y hindi mabubuhay ang halaman. Ang sikat ng araw ay nagsisilbing pinanggagalingan ng kanilang pagkain upang magkaroon ng masaganang bunga hanggang sa paglaki. Amen. Hallelujah. Ang araw si Jesucristo mismo. Ang mga salita ng Panginoon Diyos ay kailangan nating basahin, aralin, isapamuhay upang ito'y maging silbing pagkain para sa ating kaluluwa. Kung wala ito, mamamatay tayo sa spiritual. Walang saysay ang pag-aaral, pagbabasa ng mga salita ng Diyos, ito'y may hahanay na lang sa isang kwento kapag hindi natin ito isinagawa. Kailangan nating nilayan, ipamuhay ito, at kung wala sa buhay natin ito, hindi tayo magkaroon ng masaganang bunga. Amen. Hallelujah. Kapatid, ano ang benefits ng mga halaman? Ang halamang prutas ay isang pangkalahatang kataga na sumasaklaw sa iba't ibang uri ng halaman. Halimbawa, saging, lemon, oranges, mansanas. Ang ilan sa mga prutas, ang hitsuray maganda, ngunit ang lasa ay di kaaya-aya, gaya ng lemon, lasang bulok sa loob, maasim. Ang ilang mga prutas ay pangit, ngunit ang lasa ay kasindak-sindak, matamis. Ang mga pangit na prutas ay hindi natin dapat isinaalang-alang o kinakaligtaan. Ang pinakamahina sa atin ay dapat tulungan. At ang ilang prutas ay talagang katulad ng iba, ngunit ang lasa ay ibang-iba. Lemon at limes hindi Kristiyano, kundi tunay na mga Kristiyan. Basahin po natin ang sinasabi sa mga Kawikaan, talata 27, versikulo 21. Dinadalaysay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit ugali ng tao ay makikilala sa gawa araw-araw. Amen. Hallelujah. Pag sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos na maging mabunga, ito ay isang pangkalahatang kataga na sumasakop sa lahat ng bunga. At inaasahan natin niyang tiisin natin ang lahat ng bunga ng Espiritu. Hindi lamang isa o dalawa. At sa makatuwid, dapat nating basahin, suriin ang mga ito at hanapin kung alin sa mga ito ang nawawala sa ating buhay. Mababasa po natin sa aklat ng mga taga-Galasya, talata 5, versikulo 22. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Lahat ba ng mga ito, kapatid, ay nasa atin? Amen. Hallelujah. Ang mga halamang prutas ay naaakit din ng mga hayop upang kumain ng mga ito, at mula sa mga buto ng prutas ay naikakalat nila. Kaya mas maraming mga puno pa ang maaaring lumago at magkaroon ng mas maraming pang bunga. Sa makatuwid, kung tayo ay mabubuting tao, ay mas maraming maaakit pa sa atin at matatanggap nila ang Ebanghelyo sa pamagitan mula sa mga binhi natin, at naway lumago din sila
at magsisimulang ipalaganap ang Ebanghelyo. At ito ang paraan ng ating pagpaparami. Sinasabi niya sa aklat ng Genesis talata 9, versikulo 7, magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Amen. Hallelujah. Ngunit ang bunga na hindi kakit-akit ay magkakaroon ng kabaliktarang epekto. Ang masamang hangarin ay hindi kailangan magiging daan upang magbigay papuri sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang mga ibon ay hindi naaakit sa mga bulok na mga bungang prutas. Kung minsan ang isang hayop ay nakakakita ng prutas at mukhang maganda, ngunit pagkatapos matikman ito, hindi na nila malilimutan at hindi na kailan may bumabalik. Kung may nakatikim sa ating mga bunga at ito ay mga bulok o mapait, hindi na sila babalik. Kapag nainggit tayo o nagagalit o nagmamalaki, hindi tayo kaakit-akit sa sinumang di-Kristiyano at hindi sila magiging interesado sa Ebanghelyo at hindi dumarami at lalaganap ang Ebanghelyo. Amen. Hallelujah. Ang mga prutas na kulang sa tamis ay hindi masarap sa panlasa. Kaya ang mga prutas na kulang sa tamis, kulang sa hinog sa puno o oras sa pagka-exposure sa araw, ito ay sa pilitang nire-refine. Kapag hindi tayo nag-uukol ng sapat na panahon, sapat na oras sa piling ng Diyos, sa pag-aaral, pagbabasa ng kanyang mga salita, pagninilay-nilay, pagdarasal, at kakulangan ng mga bungang espiritu, sa makatuwid ay hindi tayo gaanong kakit-akit sa buhay ng isang tao. Amen. Hallelujah. Ang bunga ay tanda na malusog ang isang puno ng halaman. At kung hindi kayo'y nagbubunga, pagkatapos na siyasatin ang inyong spiritual na pamumuhay o kalusugan, naakit ba sa inyo ang mga tao? Dumarating ba ang mga tao kay Panginoong Jesucristo Jesus sa pamamagitan ninyo? Kayo ba ay puspos ng pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, kahinahunan, katapatan, pagpipigil sa sarili? O puspos kayo ng pagkapuot, kapaitan, inggit, pagrereklamo, mga problema, kalupitan, galit, kawalan ng pag-asa, o kapatawaran? Ang kabaliktaran ng pagmamahal ay pagkamuhi. May mga tao ba na hindi gusto ninyo, kapatid? Mayroon bang sinuman sa inyong buhay na iniiwasan mo, kapatid? Kung kaya ikaw ay may hindi pagpapatawad, marahil mayroon kang mga negatibong kaisipan tungkol sa isang tao or sa mga iba pang tao. Amen. Hallelujah. Ang kabaliktaran ng kagalakan ay nagrereklamo. Mahirap ba ang lahat para sa iyo, kapatid? May mga ilang taong nagrereklamo kapag wala silang kasiyahan. Simula sa oras ng kanilang pagkagising hanggang sa sila'y matulog muli, sila ay nagrereklamo tungkol sa lahat. Ang sinasabi, hindi mo ako tinutulungan. At kapag sinikap mong tumulong, pupunaan ka pa. Sa mga taong ganito, hindi ka maaaring manalo, kapatid. Nagrereklamo pa sila kapag pinapalakas mo ang kanilang loob. Pag sinasabi mo na, salamat sa hapunan, ito ay napakasarap. Tapos sasagutin ka pa, kapatid, ng, oo, sinimulan kong ihanda, lutuin ito mula pa alas 5 ng umaga at hindi ako nagpahinga buong maghapon. Walang sino mang naakit sa mga reklamador, kapatid. Amen. Hallelujah. Kabaliktaran naman ang kapayapaan sa mga problema. Normal lang sa isang tao ang magkaroon ng mga problema. Lahat ng tao ay may mga iba't ibang klase ng problema. Kaya lang, yung ibang tao ay alam nila kung paano lutasin ang problema at kaya nilang dalhin anuman ang sitwasyon nila. Yung mga walang kapayapaan, lagi silang may daladalang problema. Kung wala kayong kapayapaan at palaging may mga problema, iyan ay tanda na may mali, kapatid. Kung mayroon kang problema sa mga tao, bakit hindi mo muna suriin o tingnan ang sarili mo? Baka ang problema ay nasa iyo, kapatid, mismo at hindi sa mga tao. Sa makatuwid, manalangin ka, kapatid, sa Panginoong Diyos upang mapuspos ka ng kapayapaan at kakayahang
makahanap ng solusyon sa pamamagitan ng pagpapakumbaba. Huwag kang magmataas, kapatid, bagkus magpakumbaba ka, at huwag mong sabihin na ikaw ang lahat ay tama at sila ay mali. Amen. Hallelujah. Bago po tayo magtapos, nais kong iwan sa inyong kaisipan ang mga katagang ito, na ang ibig sabihin ng maging mabunga ay maging produktibo para gumawa ng isang bagay na sa pamamagitan ng kasipagan. Ang puno ay hindi lumalago ng walang kasipagan. Sa likod nito ay may isang taong dakilang kailangang magbungkal ng lupa, magtabas ng mga damo, magdilig ng tubig, magputol ng mga sanga, maglagay ng abono upang maging mabunga ang puno, at pagkatapos ay pipiliin ang mga bungang at linisin pa ito. Kailangan ng pagsisikap na maging mabunga at hindi natin kailangan kalimutan niyan. Kung nais nating maging mabunga at magpakarami, kailangan nating magsikap ng husto sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pagdarasal, sa pagbisita sa ibang tao, sa pagpunta sa mga meeting, sa pag-aayuno, sa paghikayat sa iba, at higit sa lahat ay ang pagbabago ng ating pagkatao, kapatid. Ito ay isang gawain at hindi natin kailangang isipin na gagawin ito ng Panginoong Diyos para sa atin. Kailangan nating gawin ito mismo sa ating sarili. May katanungan lang ako, kapatid. What kind of fruit are we supposed to produce or bear? Ang sinasabi sa aklat ng Galatian, talata 5, versikulo 22 hanggang 23. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito, kapatid. And what kind of fruit should we not be producing or bearing? Sa aklat ng Galatian, talata 5, versikulo 9 hanggang 21, hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapi, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway, pagsisilos, pagkagalit, at kasakiman sa pagkakampi-kampi, at pagkabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pa pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. At ang sinasabi niya sa aklat naman ng Ephesians, talata 5, versikulo 8 hanggang 10, dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoong Diyos. Para sa akin, kapatid, the greatest one lives in me. And if the great one is in me, then I know that my spirit man is being renewed day by day. Today, I am going to do greater things for the kingdom of God. And I am going to continue to bear fruits. As I get older, I am going to be fresh and flourishing. Amen. Shalom.